Tumulong na nga po kahapon ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa mga umano'y ghost projects, mga flood control projects, partikular po sa lalawigan ng Bulacan. Inibitahan po sa pagdinig kahapon ang 15 kontratista na di umano'y nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa buong bansa, pero hindi ho lahat doon ay pumunta, kabilang sa mga ginisa. Sa naturang pagdinig ang tungkol po sa halos 6 na bilyong pisong flood control project sa Bulacan. Pero sabi po ng DPWH, ghost projects o walang naitayo sa ilang po sa mga proyekto. Klaruhin ko lang, ang sinasabi po dito ni Secretary kahapon ay most likely nga po meron at inaalam nila ang katotohanan dito. Partikular daw ho sa mga ghost projects, ayon po ito kay Senador Jingo Estrada ay diyan po sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Natukoy po naman na Wawaw Builders daw ang kontraktor sa nasabing ghost projects umano na nakakuha ng 9 billion pesos na kontrata sa lalawigan mula po noong taong 2021. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Kadiri kayo. Mr. Chair. Yan po ang tinig ni Senador Jinggoy Estrada. Pero hindi na ho lahat lamang ghost projects ang naturang usapin dahil naungkat din ang mga kontratista na mababa ang kapital pero bilyon daw ho ang nakuhang halaga ng kontrata. Nagisa po tuloy ang Commission on Audit din dahil sa hindi nila na-detect ang umano'y mga anomalya. Sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data. You have Yes, a sir. very standard way of answering us. Yes, sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Yan po ang tinig nina COA Director Tracy Ann Sunico at Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay pa rin ang balitang yan mga kapatid, nakuha na ng Commission on Audit o COA ang mga critical na dokumento para sa fraud audit na gagawin ng flood control projects sa Bulacan. Dinala po agad ang first batch ng mga dokumento sa Central Office ng COA dyan po sa Quezon City. Iimbestigahan kung totoo, tama at makatarungan nga ba ang paggasta ng bilyon-bilyong pisong proyekto. 44 billion pesos ang inilaang pondo sa Bulacan. Pero madalas pa rin silang bahain sa tuwing umuulan. Pagtitiyak pa ng COA, walang resident auditor ng DPWH ang kasama sa audit team para masigurong patas, malinis at walang palusot. Sa iba po namang mga tampok na balita, tuloy-tuloy ang pag-iikot ni VP Sara Duterte sa ibang mga bansa. Sumaglit po si VP Sara sa Paris, France para daw ho bisitahin ang grupo ng kanyang supporters na DDS Europe. Ayon sa kanyang opisina, bahagi lamang daw ito ng kanyang layover bago siya naman tumulak papunta po ng the Netherlands para nga dalawin ulit ang kanyang nakakulong na amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan pong nabati ko si VP Sara dahil nga sa kanyang biyahe sa abroad. Pero giit din po ng kanyang opisina na sariling gastos daw po ito ni VP Sara. Habang nasa abroad, nagsumiti ho naman daw ang kampo niya sa Supreme Court ng sagot sa inihain pong motion for reconsideration ng Kamara kaugnay pa rin po ng kanyang impeachment case. Hiniling po ng bisi sa kataas-tasang hukuman na ibasura ang motion dahil daw sa kawalan ng merito ng mga argumento nito. Samantala, binanata naman ng grupo ng mga teacher si Vice President Sara Duterte sa pambabatikos po nito sa estado ng edukasyon sa ating bansa. Bumanat kasi kamakailan ng Vice-Presidente at sinabing napag-iiwanan na nga daw ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Papel at lapis pa rin daw ang gamit natin samantalang high-tech na daw sa ibang mga bansa. Ang buwelta po ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio. Tila nagmamalinis daw ang bise gayong isa rin naman siya sa naging problema. Matatanda ang 2 taong naging DepEd Secretary si VP Sara at sa ilalim daw ng kanyang panunungkulan, 192 classrooms lamang ang naipagawa. Malayong malayo sa target na higit na 6,000. Ang tanong tuloy ng ACT Teachers, paano niya nasabing kulang tayo sa teknolohiya kung mismong mga pangunahing pangangailangan ay hindi raw na ibigay noon ng Vice-Presidente? Wala pang bagong tugon ang kampo ni VP Sara sa pahayag ng mga mambabatas. Sa ilang pang balita, aminado mismo si Senador Erwin Tulfo na mahirap daw maipasa ang panukala kontra sa political dynasty.
Sa hearing po kahapon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, iginiit ng senador na hindi maliwanag nga daw ang ibig sabihin at kung ano ang sakop ng salitang political dynasty sa ating 1987 Constitution. Idagdag pa raw na marami sa Kongreso ay makakamag-anak kaya baka lalong ito'y hindi maisabatas. Kahit si Senador Erwin Tulfo ay may kapatid rin sa Senado na si Senador Idol Rafi Tulfo at may mga kamag-anak din sa Kamara de Representantes.